Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D. Sa video ito pag-uusapan natin ang sinasabing ang pinakamakapangyarihang teknik sa Naruto Universe o maging sa Konoha Village. Ang jutsu o mas karaniwang tinatawag na teknik ay karaniwang ginagamitan ng chakra, kung saan ang jutsu ay ginagamit ng mga ninja sa pakikipaglaban. Upang nga makapag-perform ng teknik, kinakailangan na makapag-release o mailabas ang kanyang 2 chakra energy, at sa pamamagitan ng handsil, nagagawa nga ng isang ninja na ma-manifest ang gusto nitong teknik. At ito pa guys, di ba napakaraming hand sign, maraming iba't ibang combination ng hand sign. Kahirap nga naman itong gayahin, pero dahil dito ay marami ding mga jutsu ang nadidiscover dahil nga dito. Pero itong jutsu na sinasabi ko sa inyo guys na napakamapangyarihan, hindi naman ito kinakailangan ng hand sign. Kaya naman ang jutsu na ito ay masasabi kong talagang kakaiba o unique. At maging si Kishimoto ay sinabi nga ang teknik na ito ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. O see guys, diba napakaraming mga malalakas na jutsu tulad ng Genjutsu, Taijutsu at Ninjutsu. Yung tatlong yan guys ang 3 basic types of technique. At sa dojutsu pa lamang ng Uchiha Clan, talagang solve na tayo, di ba? Depende nga sa skill ang kinakailangan sa pag-perform ng technique. Nasa iba't ibang rank nga ito, guys. At meron ngang 6 na magkakaibang rank sa technique. Ito yung E-rank na natututunan ng academy student. D-rank o yung Genin level technique. Pangatlo ay ang C-rank o Chunin level technique. B-rank, Jonin level technique. A-rank, ito na nga yung Kage or yung Jonin level technique. At ang last ay ang S-rank o yung Secret Extreme level techniques. Ngunit ang Kekkei Genkai at ang unique abilities, normally ito ay walang tinatawag na rank. At masasabi kong ang binabanggit nga ni Kishimoto na pinakamakapangyarihang technique ay wala rin itong rank. At dagdag pa dito guys, bata pa lamang ang user nito ay talagang napaka-effective na ito na ginagamit niya. So ito nga guys, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. So ang binabanggit ko nga pong pinakamakapangyarihang technique guys ay ang Talk no Jutsu. Opo, ang Talk no Jutsu. Tama po kayo nung narinig. Hindi na nga bago sa atin ito, pero may iilan po sa atin ang hindi nga nakakapansin sa mga nagagawa ng Talk no Jutsu na ito. At may 2 tao ang kilala na sinasabing ang nakagawa ng Talk no Jutsu, at ito nga ay ang una, si Ashura Otsutsuki, ang isa nga sa mga anak ni Hagoromo Otsutsuki. Kung saan nga sinasabing si Ashura ay ang inventor ng Talk no Jutsu dahil si Ashura ay friendly ang kanyang personality. Dahil dito na-develop nga ang Talk no Jutsu sa mura niyang edad. Una ang nakitang nagamit ang Talk no Jutsu sa isang filler episode kung saan ay kinumbinsi nga ni Ashura ang mga tao na nakatira malapit sa God Tree to rely on themselves para sa kanilang ikauunlad at ikabubuti. At dahil din sa Talk no Jutsu na ito, nakumbinsi si Hagoromo na piliin siya upang nga maging kanyang successor. At dito na nga naganap yung pagsiselos ni Indra at ang pagtataksil dito. Ito ay nagpatuloy hanggang nga sa kanilang reincarnation o sa muli nilang pagkabuhay sa pagkatao nga ni Hashirama at ni Madara, ni Naruto at ni Sasuke. At ang pangalawang user ng Talk no Jutsu guys ay si Naruto Uzumaki, kung saan sinasabing ang paggamit ng Talk no Jutsu ni Naruto ay ang pinaka-successful sa lahat sa buong Naruto universe. At si Itachi naman ang sinasabing matagumpay nga na nakagamit ng Talk no Jutsu laban naman ito kay Naruto mismo. Nangyari ito noong si Naruto ay nagpupumilit na tapusin ang digmaan ng mag-isa lamang niya. Ngunit ginamitan naman siya ng Talk no Jutsu ni Itachi at sinabing wag nga niyang i-shoulder ang lahat dahil ito ay magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. So bakit nga ba sinasabing ang Talk no Jutsu ay ang pinakamakapangyarihang teknik sa lahat, na maging mismo ang author nito na si Kishimoto ay sinasabi rin ito? So ano nga ba ang nagagawa nito? Marami sa atin ang nakakapansin sa kung ano ang nagagawa ng Talk no Jutsu, ngunit marami din sa atin ang hindi nakakapansin sa teknik na ito. Dahil 'di ba,
halos ang lahat ay nakafocus sa mga nakasanayan na nating jutsu na ginagamitan ng Hansai at hindi napapansin ang Tok no Jutsu. Sa hindi nakakaalam, malaki ang nagagawa ng Tok no Jutsu na ito dahil dito ang masasamang tao o kahit yung mga depressed na tao ay nababago nito ang kanilang mindset o maging ang kanilang buong buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya naman dahil dito napatunayan nga na ang Tok no Jutsu na ito ay ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung saan ito ay sinasabing nakabase sa isang therapist, kung saan 'di ba ang therapist ay gumagamit lamang ng mga salita at hindi ng exorcism. Sinabi ngang natutunan nga ni Naruto ang Tok no Jutsu sa mentor nito na si Teacher Iruka. Noong sinubukan nga niyang iligtas si Naruto kahit pa ito ay sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang Tok no Jutsu ay maaaring i-activate sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang particular word, kung saan ito naman ay nagre-resulta sa pagkontrol sa tao. Ang activating word ni Naruto sa kanyang Tok no Jutsu ay ang Datebayo. Kay Kushina naman ay Datebari. Kay Boruto naman ay Datebasa. Diba guys, genetically na-inherit ang predisposition ng Tok no Jutsu. Ang sinasabing ang pinakaunang nagamitan ng Tok no Jutsu ni Naruto ay si Zabuza. Ito ay nangyari noong Land of Waves Escort Mission Arc. Noong time na kinausap na nga ni Naruto si Zabuza Momochi. Sinabi dito ni Naruto na dapat ngang hindi ginagamit ni Zabuza si Haku bilang tool at nagtapos nga sa pag-iyak nga nitong si Zabuza at pagsasakripisyo ng kanyang sarili. At ang pinaka hindi makakalimutan ay ang kay Nagato during Pain's invasion noong nakaharap niya personally si Nagato. Nang hindi umubra kay Nagato ang normal Tok no Jutsu, gumawa si Naruto ng bagong variant nito, ang Sage Art Tok no Jutsu at ang Sage Art Flashback no Jutsu. Dahil sa mga bagong variant nga na ginawa ni Naruto, ito ang naging dahilan kung bakit nga nagpakamatay si Nagato at upang nga maibalik sa dati ang lahat ang mga winasak nito. Ito guys ang pinakapaborito ko noong kay Kurama naman. Noong magawa nga ni Naruto na mapasa ilalim si Kurama sa kanyang tinatawag na Ninja Way. Sinasabi nga ni Naruto na may gagawin nga siya patungkol sa hatred na nararamdaman ni Kurama. Dahil sa si Kurama ay nasa katawan nga ni Naruto simula pa noong sanggol pa lamang si Naruto, ay napakapamilyar na dito ang Tok no Jutsu. Dahil dito, ito ang unang pagkakataon upang ang Tok no Jutsu ay hindi maging sapat upang nga mapabago si Kurama. At dahil sa knowledge sa pinagmula ng Tailed Beast, nagawa ngang makontrol ni Naruto si Kurama gamit ang action speak louder than Tok no Jutsu at sinamahan pa ng I will remember your names than Tok no Jutsu. Mula noon ay wala ngang pag-aalinlangan na nakipagtulungan ang Kyuubi kay Naruto. At dahil sa action speaks louder than Tok no Jutsu ay mas lalo pang tumatag ang samahan ng dalawa. Kita nyo naman guys, noong nagpaalam si Kurama, talagang nasaktan itong si Naruto. Pati nga ako talagang napaiyak dito. So yan nga guys, ang nagagawa ng Tok no Jutsu sa Naruto universe. Pansin nyo guys no, napakalaki talaga ng nagawa ng Tok no Jutsu sa Naruto universe. Naiwasan nito ang pagkawasak o ang pagtatapos ng Konoha Village o maging ang Shinobi World. So kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo ang pinakamakapangyarihang technique sa Naruto universe? O kung ano pa kaya ang nagagawa nga nitong Tok no Jutsu na ito? So i-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. Salamat guys sa inyong walang sawang suporta at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!